Magandang gabi, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisadong mabilis lang to. Nagbabala ngayon ang World Health Organization matapos makapagtala ng 8 kaso ng Andes hantavirus. Pero paglilinaw nito, hindi ito mayalin tulad sa COVID-19 pandemic. Narito ang report. Sa Special Emergency Press Conference ng WHO, kinumpirma ng ahensya na 5 sa 8 kaso ang laboratory-confirmed Andes hantavirus infection, habang 3 naman ang itinuturing na suspected cases. 3 na rin ang nasawi dahil sa outbreak. Pawang mga pasahero sila ng Dutch flag cruise ship na MV Hondius. WHO is aware of reports of other people with symptoms who may have had contact with one of the passengers. In each case, we're in close contact with the relevant authorities. Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. Nilinaw naman ng WHO na manageable pa rin ang virus at hindi ito indikasyon ng panibagong global pandemic. Matatagpuan nila ang naturang virus sa Latin America at karaniwang naipapasa mula sa infected rodents o daga sa pamamagitan ng laway, ihi o dumi. Pero kakaiba ang strain na ito dahil ito lamang ang kilalang hantavirus na maaaring ipasa mula sa tao. Gayunman, ayon sa WHO, kadalasang nangyayari ang transmission sa close at prolonged contact. In previous outbreaks of Andes virus, transmission between people has been associated with close and prolonged contact, particularly among household members, intimate partners, and people providing medical care. That appears to be the case in the current situation. Batay sa timeline ng WHO, unang nagkasintomas noong April 6 ang isang lalaking pasahero at namatay habang nasa barko noong April 11. Sumunod naman nagkasakit ang kanyang asawa at kalaunan ay kinumpirmang infected din siya ng Andes hantavirus. Sa paunang investigasyon, bumisita sa isang landfill site sa southern Argentina ang mag-asawa para mag-bird watching kung saan posible nilang nakuha ang virus. Isa pang babaeng pasahero ang nasawi noong May 2, habang ilan pang pasahero ang ginagamot ngayon sa South Africa at Netherlands. Sa ngayon, wala ng bagong symptomatic passengers o crew on board, pero sinabi ng WHO na maaari pang may lumabas na kaso dahil umaabot umano ng 6 na linggo ang incubation period ng virus. Kasalukuyang naka-isolate sa kanilang cabins ang mga pasahero habang regular ang disinfection ng barko. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo, muscle ache, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Sa ngayon, wala pang aprobadong bakuna o antiviral treatment laban sa Andes hantavirus. Pero ayon sa WHO, malaking tulong ang maagang intensive medical care para mapagaling ang mga may sakit. Samantala, nauna nang ipinahayag ng Department of Migrant Workers na cleared na sa hantavirus ang 38 crew members ng cruise ship na mga Pinoy. Pero sa isang panayam, sinabi ni Health Undersecretary Albert Domingo na sasailalim pa sila sa mahigpit na screening bago payagang makauwi sa bansa. Tiniyak ng opisyal na handa ang Pilipinas sa anumang posibilidad at may PCR machines aniya ang bansa na makakapag-detect ng virus. Payo naman ng opisyal, mahalaga ang kalinisan para maiwasan ng hantavirus na dala ng mga daga. Mahalaga rin daw na huwag mag-iwan ng pagkain dahil ito ang umaakit sa mga daga. Nakatakdang magpiyansa si PGMN founder Franco Mabanta at 4 pa nitong kasama matapos arestuhin ng NBI nitong Martes sa reklamong robbery extortion. PGMN anchor CJ Hiro, person of interest na rin. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacap. Maayos ang lagay ni Mabanta at 4 pa nitong kasama sa NBI Detention Facility matapos arestuhin ng National Bureau of Investigation nitong Martes sa umunoy pangingikil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi pag-post ng expose tungkol sa korupsyon sa flood control projects.
Ayon sa legal counsel ni Mabanta, patuloy silang nakikipag-ugnayan kay Mabanta tungkol sa legal proceedings at strategy na gagawin ng kanilang kampo. Gagamitin din nila ang video ng entrapment kay Mabanta bilang parte ng kanilang depensa. Itinuturing na rin na person of interest ang PGMN anchor na si CJ Hero sa umano'y extortion sa kongresista. Pero ayon sa counsel nito, hindi pa nila natatanggap ang sabina mula sa NBI. Para naman sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Elaine Atienza, pinipihit ng PGMN ang naratibo sa issue. Hindi anya tungkol sa malayang pamamahayag kundi sa pangingikil sa dating House Speaker. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion. Ultimately, this case will be decided by facts, evidence, and the rule of law, not by competing narratives in social media. Takot at insecure naman ang tingin ni VP Sara Duterte sa pag-ipit ng malayang pamamahayag matapos ipasabpi ng ilang kaalyado nito. Masyadong sensitive yung mga ganyan na mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure, at takot. So, that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Sa iba pang mga balita, aso sa Isabela, pinagbabaril ng riding in tandem. Tropical storm na may international name na hagupit, posibleng humina pagpasok ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. At rollback sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Mabilis sa balitang hatid ni Andy Narce mula Kalibo Cable News. Ang produktong petrolyo sa susunod na linggo, base sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 9 pesos hanggang 12 pesos ang ibababa sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau, unti-unti nang bumabalik sa normal ang presyo sa kada barilis ng krudo sa merkado kasunod ng giyera sa Middle East. Nagdulot na matinding lungkot at galit sa mga animal lovers ang insidente ng pamamaril sa isang aso sa barangay Ambatali, Ramon, Isabela. Sa kuha ng CCTV, makikita naglalaro at hinahabol ang 2 aso ang mga dumaraang sasakyan sa lugar. Isa sa mga motorsiklong dumaan, sakay ang riding in tandem, ay muntik na makagat o masagi ang isang aso, ngunit nakaiwas naman ito. Makalipas ng ilang sandali, bumalik ang riding in tandem at pinagbabaril ang isa sa mga aso. Ayon sa may-ari ng aso, aminado silang hindi nakatali ang kanilang mga alaga na mangyari ang insidente. Ngunit giit nila, wala pa ring sinuman ang may karapatang kitilin ang buhay ng isang hayop. Umani ng reaksyon sa social media ang insidente mula sa mga netizens at animal welfare advocates na nananawagang mabigyan ng hustisya ang pinaslang na aso. Ikinalungkot naman ng Philippine Animal Welfare Society ang nangyaring insidente. Anila, isa itong paglabag sa RA 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Pinalalahanan ng POS sa mga pet owners na maging responsable sa kanilang mga alaga. Huwag hayaang magpalaboy-laboy sa mga pampublikong lugar para hindi ito madisgrasya at maabuso. Anila, kung may witness sa gusto mag-file ng kaso, ipadala lang ang affidavit sa www.pos.org.ph. Sa ulat panahon, nalusaw na ang isa sa mga LPA na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin na binabantayan ng Weather Bureau ang tropical storm na may international name na hagupit. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina ito pagpasok ng PAR bukas o sa linggo. Pagpasok naman po ng ating PAR, ang nakikita natin sa ngayon ay hihina po itong bagyong ito. Tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Ngunit pagpasok nga dito sa may Philippine Sea, maaaring maging tropical depression category na lamang po ito o posible din po dahil hindi po favorable yung conditions dito, maaaring maging low pressure area na lamang po ito. Ngunit magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan at maaari din pong magdala ng mga kaulapan dito po sa may eastern sections ng Visayas and Southern Luzon pagsapit po ng Lunes hanggang sa Martes. Andy Narce para sa OTV News, Channel 2. Sa sports balita, live ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala umangat at Baptiste Ayala tandem lalaro sa Italian Open doubles.
Umakyat sa 39th spot ang live ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala. Kasunod ang pagkapanalo nito kay Magdalene Fresh sa round 1 ng Italian Open. Babawi naman si Ayala sa muli nilang paghaharap ni Wang Xinyu sa round 2 ng torneo. Tinalo ni Wang si Ayala sa kanilang unang paghaharap sa ASB Classic sa New Zealand. Samantala, sa unang pagkakataon, magtatambal si Ayala at Hailey Baptiste sa doubles ng Italian Open. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako si Michelle Giliang. Happy weekend!